Praise the Lord. Kapatuloy po tayo sa tema natin ng lalaki si Jesus. Ito po, tumayin natin na salita ng Panginoon mula sa Lucas. Luke chapter 5. Lucas kabanatang 5. Mga talatag 12 hanggang 16. Luke chapter 5, 12 to 16. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya isang lalaki, ketogig. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyo mapapagaling at magagawang malinis. Ginawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, bumalik ka at uminis. At kung hindi nawala ang kanyang keto, pinagpilitan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa bahay at magpasuri sa kanya. Katapos mag-alay ka ng loob ayon sa inutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ito may nagaling niya. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus at tumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pala ito ang salita ng Panginoon sa pagtutulay-tulay. Dahil, as we read, napapatanong tayo, bakit, pinagbawalan ng Panginoong Jesus kung kanya kung pinagaling dito na may keto, na sabihin ang patungo sa kanya kung naranasan ang kagalingan. Na hindi nga ba, maganda itong pagtoo, maganda itong sabihin natin, crowd attraction, crowd gatherer para maraming tao ang pumunta, lumapit sa Panginoong Jesus kung ito ay mapapalaganap at mapapatotoo na siya nga ay pinagaling ng Panginoong Jesus. But yes, may ilang mga pagkakataon na ikagay ng Panginoong Jesus nito ang bilin. Halimbawa sa Mark chapter 7, sa Marcos kabanatang 7, verse 35, dito naman po, meron po siyang pinagaling na pili at pipi. Ang isang tao na pili na at pipi pa. So verse 35 ng Mark chapter 7, nung hindi nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos, sinabi ni Jesus, verse 36, sa mga tao, na huwag ipamahita ito. Habang pinagbabawalan niya mga tao, ay lalo naman nila ito hindi na balita. Verse 33, ng Mark chapter 7 pa rin, we can clearly see na Lord, may mga pagkakataon talaga na he don't want to be, hindi niya, ayaw niya na malaman ng nakakarami ang kanyang ginawa. Sa verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki. Ito pinagaling niya po na pini at pipi. So ang tanong natin ay why? Bakit ginagawa ito ng Panginoong Jesus, itong pagkakataon na ito? Of course, hindi naman niya ginawa ito sa lahat, ng kanya pong pinagaling, pero yes, may mga pagkakataon po na ganito ang kanyang ginagawa. And we read another scenario in Mark chapter 5, kasi sa Marcos na naman tayo. Sa Mark chapter 5, and we read simula verse 37. Marcos kabanatang 5, simula verse 37, at hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban nila Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairus, nandun ang story, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi ba tayong bata? Siya natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Natin, nag-iiyakan ng mga tao ito, nananagoy. Pero sinabi ni Jesus, sila'y natawa. Subalit,
Inalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad, James and John, at sa mga magulang ng bata. Na pumasok sila sa kinaroonan ng bata, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita ko," ang ibig sabihin, bumangon ka. Nung hindi bumangon ang bata at lumakad at labi siya ng mga lahat. Ang bata ito ay 12 taong gulang. May pit na verse 43, may pit na pinagpilihan ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos inutos niya, bigyan ng mga kain ng bata. Again, there's another tagpo na hindi nga pa napakalaking himala. Bumuhay ng patay. Pero sabi ni Lord, huwag niyo yung pagsabi. No? Sa panahon natin kung na daming marites, ay hindi po ito pwede hindi pagsabi. No? Sa panahon natin na dito yung social media, ay talagang viral na agad ito. So again, for what reason? Bakit po niya ito inuutos? Sa Mark chapter 9, ito naman mababasa natin. Sa Mark chapter 9, verse 30 hanggang 31. Pagkaalis nila roon, nagdaan sila sa Galilea, ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroonan. Dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na anak ng tao ay pagkakanulos sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. So here we can clearly see one of the reason kung bakit po niya pinipili ito, hindi niya pinapaalam ang kanyang mga ginawa ay sa dahilan na nais niyang magturo. Nais niyang mangaral. Opo, the Lord Jesus Christ would always, o maraming pagkakataon, na ilalayo ang kanyang sarili, hindi niya pinapabalita ang kanyang mga ginagawa sa dahilan na gusto niyang makapagturo. Maglaan ng oras, lalo-lalo na sa kanyang mga alagad, para turuan ng salita ng Panginoon. So here we can see na pangunahing concern ng Lord is not to heal, is not gumawa ng himala. Yes, gumawa siya ng maraming himala, pero ang pinaka-pangunahing nais niya ay ang maipangaral ng salita ng Diyos. How much you and I want to listen and learn sa pakikinig ng salita ng Diyos. Gaano karaming gawain sa ating panahon na nagaganap na tila parang class entertainment, parang showtime, parang wala special number ng Golden Globe Award ang dating. Daming ilaw, daming sound system, daming effects, daming special numbers, and then isasalita ng Diyos, 10 minutes. Uwian na. Tapos na ang party. Pero here, the Lord Jesus Christ, ang daming may sakit, ang daming lumalapit sa Kanya, pero i-isolate himself kasi gusto niya makapag-focus sa pagtuturo sa kanyang mga alagad. May pagkakataon pa nga, sasakay siya ng bangka para lumayo ng kaunti sa mga tao. For what reason? Kasi maraming gusto umawak sa kanya para bumalik. Pero si Jesus, nilalayo niya ang kanyang sarili dahil sa pagdiringin siya sa tao, ayaw niya mahawakan ng mga tao, kundi nais niya ang tao ay makinig sa kanya. Pangangaral. In Luke chapter 5, ito mababasa natin, Lucas kabanatang 5, beginning verse 1. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ng napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig sa salita ng Diyos. May nakita siya 2 bangka sa baybayin, nilinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lapat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Iniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Kung babasahin mo yung previous chapter, marami na siyang ginawang pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalaya ng mga tao na naliyan ng masamang espiritu. And so, yung mga tao gustong makalapit sa Kanya, gustong makahawak sa Kanya sa paniniwala na sila'y gagaling. Pero here's the Lord Jesus Christ, ilalayo na ang kanyang sarili
Para baga sinasabi niya, wait, umupo muna kayo, makinig kayo at manangaral ko. Then again, magkano karaming mga tao na bumupunta sa simbahan because they want to listen and learn mula sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang iba'y ginagawang tulugan ng simbahan, ang iba'y ginagawang gas entertainer ng simbahan, ang iba'y ginagawang palipasan ng oras ng simbahan. Pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, tunanan. Here, si Lord Jesus Christ tumayo for the reason para mangaral ng salita ng Panginoon. And here in our text, another reason kung bakit po niya ina-isolate ang kanyang sarili sa marami, kahit ang maraming tao pilit na lumalapit sa kanya para makinig, para magpagaling sa kanilang karamdaman, pero lumalayo siya. Again, sabi ng ating text, na si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang dagang ketongin, nagpapila pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais ko ninyo, ako ay inyong papapagaling at magagawang malinis. Ginawakan siya ni Jesus na sinabi, nais ko, bumalik ka at umilis, at kung hindi nawala ang kanyang ketong, pinagpilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos mag-alay ka na ng droga, ayon sa iyong gusto mo, isinas bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling ka. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya tumagsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Pero anong ginawa ni Jesus? Verse 16, ngunit si Jesus naman ay pupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Ito na yung crowd. No? Ito na yung mga tao lumalapit sa kanya. Pero siya, lumalayo. For what reason? Isa, napagkita natin para mangaral, turuan ng kanyang mga alagad sa salita ng Panginoon, na-spend so much time, higit na oras sa mga apostol, so pinag-ibig yung mga naging apostol. And here, another reason, ay para manalangin. Again, verse 16, ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Anong dahilan na hindi tayo nakakapanalangin? Anong mga dahilan natin? Bakit tayo hindi nakakapanalangin? The reason like maraming gawain bahay, gawain paaralan o pag-aaral, gawain kabuhayan, trabaho. Si Lord, ang daming gawain, ang daming ginawa. But still, He prayed. Naglaan siya ng oras, He withdrew Himself para manalangin. The reason kung bakit tayo nakakapanalangin ay kapaguran. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? The night, bago siya hulihin, nanalangin. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, kung maalala ninyo, ang puso ko'y tigil ng hangis na halos ko'y kamatay. So you can imagine kung gaano siya ka-stress, kung gaano siya physically, emotionally, spiritually, pagod na pagod. And yet, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, pagkatapos siya sabihin, ang puso ko'y tigil ng halos ko'y kamatay, samahan niyo akong manalangin. The reason, pagod tayo. Pero ang Panginoong Jesus, He prayed. Let me just read again sa Matthew 26, verse 36, ng Mateo 26, sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako doon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo dito at samahan ninyo ako sa pag-uwian. Alam natin ang sinabi nito na siya ay nanalangin. Sa Mark chapter 1, simula verse 32, Marcos Kabanatang 1, 32 to 35, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, imagine kung gaano pagod ang Panginoong Diyos dito. Remember, siya po ay 100% man. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon, nasa Capernaum po siya,
ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay ang ginawa ko niya na dalangin. Hindi pumunta siya sa ilang na lugar, hindi ako makatulog, tulog ako doon. No, hindi sinabi niya, oh come on, buong gabi na akong nagpagaling na may sakit, no, nagpalayas ako sa mga demonyo, pagod na ako, punta ako sa ilang, bata naman ako makapagpahinga. Yes, in a way, no, talaga nagpahinga siya sa pagpasaya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pananalangin. May reason, pagod. Dami kong ginawa, so I cannot pray. Pero kapag tayo po may karamdaman, may sakit, may problema, matigat, we can pray. With matching luha, luhod, at lakas ng boses. Kapag tayo po ay nagbubugbog sa problema, sa alalahanin, sa karamdaman, we can pray. Ang Panginoong Hesus sa maraming pagkakataon sa kanyang panalangin ay believe ang pinapanalangin niya ay ang kanyang mga alagad. Ang gawain ng pagpapalagahan natin sa salita ng Diyos. Tayo, when we pray, ang mga concern natin ay nakasentro sa ating mga sarili-sariling pangangailangan. And yes, madalas we pray intentionally, no? And intensely. Talagang sabi niya, may paluha-luha, may paluhod doon, at may malakas na tinig. Kasi meron tayong concern. Pero Panginoon, may all kapaguran na kanyang ginawa. Gumising ng madaling araw, and he did this regularly para manalangin. Nalala ko po yung teori ni Jen. Kung sabi, galing daw nito magpuro ng paano lumakoy. So, tinanong ko, paano ba po at paano kayo magpuro? Yung ginagawa niya, sinasakay niya sa bangka, yung kanyang mga tuturuan, and then, itatawag niya intentionally yung bangka. At ang bilis na tuto yung mga tinuruan. Hindi nga ba kapag matindi na yung hirap na pinagdadaanan natin, we don't reason yung pagod, we don't reason yung takot, we don't reason ang mga kabalahan, we don't reason ang mga oras, we don't reason kung ano man. Pero madalas, pag-reason, pagod, pag-reason, mga kabalahan. Pero sabi ng Lord, ng Panginoong Hesus, o sa mga tao nito na nung mula sa pinakain nila sa 5 tinapay at 2 isda na talaga todo effort nilang hinanap si Jesus. Because again, nilayo ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao nito. So John chapter 6, verse 22. Juan, kabanatang 6, simula verse 22. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Mga taong ito yung mga pinakain ng Panginoon mula sa 5 tinapay at 2 isda. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad na mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaang sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Kaya nang makita nilang wala doon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. So, imagine niyo yung effort nila. No? Maghapon na silang nandun, no? Nakinig sa pangangalan ni Jesus, then pinakain sila, and now, hinahanap na si Jesus, sumakay ng bangka para makita ang Panginoong Jesus. Verse 35, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawak, siya tinanong nila, Guro, kailan pa kayo dito? Sumagot si Jesus, verse 26, totoo ang sinasabi ko ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga ibalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Opo, hindi nga ba, talagang kailangan natin, sabi nga kapag gusto, may paraan. Sabi niya doon sa kanila, nahanap niyo ko, kasi hindi dahil gusto nyo makinig, hindi kasi nabusog kayo. Nabusog kayo.
Kaya kaya karaming nananalangin na sasabihin ng Lord, kaya ka naman nag-pray kasi kailangan ka, hindi naman talaga ako ang kailangan mo. The reason like, ang daming distractions, nandiyan ang sounds ng TV, maamoy na, hindi maamoy ha, hindi amoy na luto ni Mrs. Kung ano pa. Diba? Kami yung pastor misa talaga na-distract sa loob ng bahay to pray. Luluhod ka pa lang, kung tawagin ka ng asawa mo, o magkatao po, o what. May reason. Pero look at the Lord Jesus Christ. He isolated Himself. Pumupunta siya sa ilang, sa malayo sa mga tao para manalangin. Yes, distraction is anywhere, everywhere. Nakari sabihin natin, Pastor, wala naman kasi tayong bukid. Wala naman tayong pwedeng ilang natupuntahan. No? Ang iba, kung talaga pupunta pa ng prayer mountain to pray, wala naman po masama sa patay ko na yun. Yes, we spend money. Punta kayo na Antipolo, prayer mountain doon. But yes, meron tayong church na tinawag ni Lord, the house of prayer. Na kung saan we can focus away from distractions. Pero gano'ng karami pupunta na simbahan para manalangin. The reason, daming distraction, Pastor, hindi ako makapag-pray. Nandiyan pa yung cellphone. No? Ano naman pag hindi ka nag-distract, mag-pray ka na lang, tabi mo pa yung cellphone mo. Tapos hindi ba nag-mute or what? Pero meron tayong simbahan where we can isolate ourselves sa distraction. Where we can isolate ourselves sa tawag ng anak, kaibigan, bubuhay, whatever. Kaya meron tayong oras ng pananalangin. So this is our isolate place. This is our solitary place. Ang simbahan. Let me end. Nanalangin ang Panginoong Jesus. How is your prayer life look like? Sa prayer life ng Panginoong Jesus. Nawa, gaya ng mga alagad, no, ma-inspire, ma-encourage tayo to pray like Jesus. Remember, sabi sa Luke chapter 11, pagkatapos manalangin si Jesus, sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to pray. Let us be encouraged and be inspired sa buhay ng Panginoong Jesus, sa kanyang buhay, pananalangin. And there is not reason, mga common reasons natin na why we cannot pray. Dahil pananalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, O God, ang salita ko, O Diyos, ay nagpapaalala, nagtuturo, nagtutuloy, Panginoon, nag-aakay sa pagtuloy na pamumuhay. Thank you, Lord, for reminding us, O God, sa aming buhay, pananalangin. We have all the reason to pray, Panginoon, at wala kami dahilan para hindi manalangin. Ako po, Lord, tulungan niyo po kami sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magpanalangin, Panginoon. Ako po, Lord, salamat na kami ay tinuruan ninyo, tutusan ninyo na manalangin, may kalakit na pangako, Panginoon, na hiling ninyo na kami manalangin. Salamat, Lord, at dito na kami tinuruan manalangin, to pray, Lord, sa pagpapalaganap ng iyong evangelyo, pagpapalakas ng spiritual ng buhay namin, even, Lord, sa mga very need namin, o mga kailangan namin sa araw-araw, gaya ng pagkain, dahil may kalooban mo, tinuro mo sa amin, that we pray, we ask for our daily bread, Panginoon. But yes, Lord, salamat na we can pray more, Panginoon, gaya ng pagpapalaganap ng salita,
papalakas ng aming mga pananampalataya. Bigyan ka sa wisdom, bigyan ka sa Panginoon, anything, Panginoon, according to you will do prayer, Panginoon. At po, Lord God, salamat na panalangin ay hindi lamang po pag-iing, hindi maaari namin pahayag, Panginoon, ang mga sa loob namin, hindi namin maaari maipahayag sa kapwa namin ang pag-inuman ng Panginoon. Salamat, Lord. O Diyos, tulungan niyo kami na tunay na aming po sa gawa, sa buhay, ang pananalangin, o sa lahat, sa inyong pagkaya, sa inyong karakanan. Kung namin na nakila, kung namin ang dalangin may pasalamat sa mga Amen.